Ito nga pala yung first day ng construction ng dream house. And dito sa first day guys, nag-layout lang muna sila. Tapos, yan, naghukay sila ng mga poste. And dito sa first day guys, binuo agad nila yung pinakang barracks. Importante kasi yung barracks guys dahil dun ilalagay yung mga materyales. And syempre, dyan din matutulog yung magbabantay sa ating mga materyales syempre. Yan. Bale, ito nga pala guys, ang daming poste nito. Bale, 17 na poste. Opo, kung di ako nagkakamali. Tapos yung lalim ng mga bawat poste niya ay 1.5 meters. So, ganun po yan kalalim. Tapos yung iba dyan, halos umabot ng 2 meters kasi nga may part na malambot. Pero parang dalawa lang naman yun. Yung the rest, lahat matitigas na. So yun, kaya siya lumalim. Katulad nito guys. Lalim pala. Yan, sobrang lalim na nito guys. Bale, summer nga pala ito guys, inumpisahan. Kaya talagang tamang-tama lang. Kasi pangit mag-umpisa ng tag-ulan. Kasi biruin nyo pag umulan, mapupuno ng tubig to. So dagdag trabaho na naman yun. Kaya maganda talaga kung summer. Yung hindi tag-ulan. Okay lang din naman kung lampas ng summer, basta wag yung rainy season. Halos lahat talaga ng construction nag-uumpisa sila ng summer. Meron din namang after ng summer, ganun. Pero madalang. Maganda talaga kapag summer guys. Tapos yan mapapansin nyo ang lalalim ng mga hukay nito. Bale, ang plano nga pala nito, may footing siya tapos tie beam. And then, asinta ulit tapos another tie beam na naman. Pagkatapos nun guys, tatambakan po ito kasi nga naka-elevate po itong bahay. Kumbaga nakaangat po siya sa kalsada. Gusto ko kasi medyo mataas talaga yung bahay eh. Mas nakaangat siya sa kalsada. And at the same time, yung Poso Negro niya, yan hinukay na din. Sabay-sabay na po yun. In 1 week guys, bale 13 yung workers po natin Bale may skilled, tapos yung mga laborers, and syempre si foreman, and andyan din si engineer. I-update ko kayo guys sa mga susunod na mangyayari after nilang maghukay. Inabot kami ng mga 1 linggo bago matapos yung paghuhukay, and yung pinakang labor guys, inabot ng nasa 50 or 40 plus, parang gano'n naglalaro. Kasi nga medyo madami sila eh. Kailangan talagang madami dahil medyo malaki yung floor area. I-update ko kayo guys sa mga susunod kung magkano ba talaga yung mga nagagastos na kasi may mga kahoy pa yan eh. Coco lumber na ginamit. So, yun talaga yung mga part na mga gastos. Hindi lang sila nakafocus sa paghuhukay, kumbaga kanya-kanya sila ng ginagawa. Meron dyan na nagbabakal na, nagpuputol na ng mga bakal para sa gagamitin sa poste. So, kanya-kanya po sila ng skills. Yun po. Bali, i-update ko kayo guys sa susunod na mangyayari after ng paghuhukay. Thank you so much guys for watching. Bye!